ito pang dalawang varieties din ng begonia. Itong tinatawag kong silver, pero hindi ko talaga alam kung anong pangalan niya, guys. So okay pa rin siya. Oh, ayan, na ito ay nahingi ko sa aking pinsan na ayan, oh, ang haba na niya. Ang haba na niya, guys. So hinahayaan ko lang na ganyan siya kahaba. Ayan, maliit din yung paso nito. Ayan, oh, nilagay ko lang siya ulit sa ano ba, nakapatong lang siya sa mas malaking pot. Yan, kasi natutumba na siya eh, dahil nga maliit lang yung pot. Tapos ito ay napakahaba na nitong begonia. Ayan, so okay to na alagaan din. So nagtatribe siya dito sa aking munting hardin. And of course, itong aking pinaka-oldest, ayan, na lagi ko ring na-ipitext sa inyo. Ayan ang oldest ko, 2020 siya sa akin. Ayan. Oh. So, hanggang ngayon ay, ayan, andito pa rin sa aking hardin, munting hardin. And, continuous pa rin ang kanyang pagdadahon. Ayan. Marami siyang mga bagong dahon pa dyan. Ayan, oh, ayan, yung mga maliliit dyan. Ayan, yan, puti ang kanyang flower. Ayan. And then, mapunta naman tayo kay Ataba. So, ito ay dalawang beses siyang nadisgrasya, guys. So, nung una ay nabali siya. Ayan. Na, ano ba kasi to? Nasagi. Eh medyo payat pa yung kanyang ano, kasi yung kanyang stem. Ayan, oh, ito yung main stem niya dito sa maliliit na dahon niya. So ang ginawa ko ay ayan, so pinaghiwalay ko na, and ito na yung part na malalaki sa kanya. Ito na yung medyo ano eh, yung mga nandito na sa bandang, hindi pa nangalahati dito sa kanyang pool. So ito yung mga malalaking dahon niya. So, ang dali lang naman niya naka-adjust. And, ito yung hindi pa naka-unfurl noon na dahon niya nung time na nabali. So, ito na siya ngayon. And, ngayon naman may kasunod agad, oh. Ayan. And, kahit din naman dito, ayan, may kasunod din naman agad. Ito yung sinundan niya, oh. Ito. So, ayan. Dalawa ulit siyang magsasabay. So kaya ko talagang gustong ano din to, buti na lang kako sana ay napasama din sa aking collection to, dahil nga ayan, kahit dalawang beses na siyang na-disgrasya. Yung pangalawa pala ay na ano na naman, nahulog ng mga pusa ko sa kanyang area. So kaya siya nagkaganyan, meron siyang damage dito. Pero ayan, hindi ko pa rin siya tinanggal kasi nga napakalaki niyang dahon, oh. Sayang din naman, yan lang naman yung naging ano sa kanya, oh, sira. So hindi naman siya nanilaw. So ayan, so maganda ding alagaan itong itong Ataba. And masaya ako na napabilang din sa aking mga collection itong Ataba. Of course, hindi mawawala itong si variegated burl marks. Ayan. So buti na lang ay ano naman, talagang inayos ko siya. Ayan, tinanggal ko yung mga green leaves niya na talagang madami na siyang naging reverted leaves, pero may mga naiwan pa dyan. And kailan lang ay talagang tinanggalan ko na naman siya, guys, ng mga green, kasi dito sa likod ay talagang madami na naman yung nilabas niyang kulay green na dahon. So kung makikita nyo, ayan yung mga pinagtanggalan ko. Ayan, oh, yan. So ilan yung pinagtanggalan ko dito. Ito, oh. Medyo may ano pa nga siya, oh, basa-basa dyan. 2, 3, 4, 5. Yan, pinagtanggalan ko. So yung mga
variegated na lang yung mga natira niya. Ito, green din yata to. Pero madali siyang maka-recover kasi nga itong burl marks naman natin ay masipag siyang magbigay ng dahon kasi nga sabay-sabay, o parang ito dalawa yung sabay niyang binigay sa akin na new leaves. Ayan, dito sa harapan, and may mga upcoming pa dyan. Ayan, oh. So talagang ayan, buti na lang ay talagang kinolek ko naman itong halaman na to. Ito din itong aking Brazil 2020 collection. Ayan, na masaya ako na talagang ito ay na-collect ko din siya dahil nga ayan, bukod sa talagang madali siyang dumami, ayan, ay maganda talaga yung kanyang dahon, yung kanyang yung details ng kanyang dahon. So ito talaga yung nagpapaganda sa kanya, yung yellow sa gitna. So ito yung nilagay ko dyan sa pole na ayan, ang lalaki nitong nandito sa taas ng lulusog. Ayan, ayan. So yan yung aking talagang isang halaman din na magandang talaga isama sa mga plants collection natin. O ito din aking Prince of Orange, ayan, na talagang ang lalaki na rin ng mga dinadahon niya, na ito lang yung mga dati niyang dahon, no? Ayan, ganyan kaliliit. So ngayon ang lalaki na. So masarap alagaan din ng mga philodendron. Ito pa, yung aking green Florida na pinahingi sa akin. Ang lalaki na ng mga dinadahon niya. Ayan, ang haba. Ayan, hindi ko maalala to kung nalagyan ko na rin siya ng noon nung napahingi sa akin. Oo yata, minsan lang fertilizer, and hindi ko pa siya nalagyan ulit. Basta nadidilig-diligan lang siya. Ayan. So kahit wala akong variegated na Florida ay okay na ako dito. Kasi nga ayan, tingnan nyo naman yung mga dahon niya, nga haba. So ang parang ngayon itong mga iba niyang dahon ay ang combination niya ay pinaghalong Jopi-eye. Ayan, Jopi-eye itong dito sa niya, bandang baba, itong kanyang parang chan. Yan, parang Jopi-eye, pinaghalong Jopi-eye. And ayun nga, ano pa ba yung isang Squammy. Yan, Squammy. Syempre itong aking Pink Princess hindi mawawala. Ayan, tingnan nyo naman, talagang napakalapad ng kanyang mga dahon. And ayan, meron na naman siyang bagong pa-unfurl dyan. And ayan, meron naman ako nakikita ang variegation na ilalabas dyan sa kanyang bagong dahon. So ang sarap alagaan din ng mga philodendron na to. Pero hindi lahat ng philodendron, guys, ay nagtatribe sa akin. So ito yung mga nagtatribe talaga. And ito din, itong dalawang ito na bihira ko silang maipakita sa inyo. Itong si Subastatum. Ayan, ang laki ng mga dahon niya. Kaya lang nawala na yung kulay red sa likod niya. Dati yan nung binili ko ay merong red sa likod, pero okay lang yan kasi
kasi talagang ano, natutuwa ako sa mga dahon niyang lalaki. And ito naman yung kasama ni Florida Green na naipahingi sa akin. So ngayon ayan, bumalik sa malalaking dahon na, oh, yung mga ano niya, dinadahon niya kasi noon lumiit yung mga dahon niya. Ito yung mga naunang naibigay sa akin o na dahon, maliliit. Ayan o, maliliit. So ngayon malalaki na ulit. Ayan, si Black Prince. Black Prince. And ito ring mga rubber tree. Ayan, so may ilang rubber tree ako na collection. So talagang ayan o, sa ngayon ay napakalaki na nitong mga dinadahon nitong mga rubber tree ko. So makita nyo dyan sa dito sa bandang ibaba ay medyo maliliit pa. So parang nasa 3 dahon lang to nung nabili ko last year. So ngayon ay ayan, malalaki na itong mga dinadahon niya. So hindi ko alam guys kung parehas din lang, same lang din sila dito sa isang rubber tree ko na to. Kasi pag bago naman, new leaf ay parang same din yung itsura. Kasi ang nabili ko kay ate seller noon ay red ruby saka tineki. Pero ewan ko, parang same lang naman ang itsura nila, oh. Ayan, so hindi ko alam kung parehas lang sila. Pero ayan, napakasarap na nilang tignan. Ayan, buti na lang ay ayan, bumili din ako ng mga rubber tree ko. Ayan, so ngayon yan na sila, malalaki na sila. And ito rin yung isa, lagi ko nakakalimutan yung pangalan nito. Ilagay ko na dito sa screen guys yung kanyang pangalan. Ayan, eto, malaki na rin yung mga dahon niya. Ito medyo ano na, yung taas niya ngayon na more than 1 feet na to. Kalahati niya noon yung nung time na nabili ko, yung taas niya noon. Ayan. So mataas na rin siya. And meron pa akong gustong i-collect na variety ng itong rubber tree. So i-insert ko na lang dito guys yung picture nung gusto ko pang makolect na variety nitong rubber tree. And ito rin, oh, ayan, si Triangularis. Ayan, so napakadami na niya ngayon. Ayan, na ito ay mababa rin nung nabili ko. Last year din to na nakolect ko. Si Triangularis. So ngayon, ayan na siya. Nakabuelo na siya. Napakaganda na niya ngayong tignan. Ayan. So ayan, yung mga mga collection ko na talagang masarap silang alagaan, lalo na at nakikita kong mga na sila, malalash na sila, malalaki na yung mga dahon nila. Ayan, so happy ako na napasama sila sa aking mga collection, na hindi sila mahirap alagaan talaga. Ito ding manjula na nung last time na ipakita ko sa inyo ay hindi pa siya ganyan kadami. So ngayon ay yung lumampas dito sa kanyang pole ay binaba ko. Yan, pinunta ko siya dyan and tinalian ko siya. And ayan, malapit ng mapuno dito sa side na to. And yung mga tumubo dito sa baba, kasi nga nagkasanga na siya, dahil ito ay isang stem lang to guys na freebie ko kay ate seller noong last year. Yan,
So tumubo siya, may tumubo na dalawang sanga, nagkasanga siya ng dalawa. Kaya ayan, medyo dumami yung dahon niya dito sa baba. And ayan ang lalaki itong mga dahon dito sa baba. Ayan. So nung naibigay niya sa akin to last year ay nasa 5 dahon lang, and mas malaki pa dito yung isa niyang dahon noon. Ayan. So mga bagong dahon na lang itong mga nandito sa baba. Ayan. Meron pa rin yung mga dati niyang dahon nung time na naibigay sa akin. So ito yung mga dati niyang dahon, oh. 3 yata, or ito 2. Yan. Yan. So ngayon ay ganyan na siya kadami. Na although talagang ano naman to kasi itong mga photos natin ay madali silang dumami. So talagang maganda silang alagaan. So happy ako na ito, meron din ako nitong Manjula na ito, and napa-freebie lang, hindi ko siya binili talaga. Ayan, kasi si ate seller, kapag nagbibigay yan ng freebie sa akin, ay talagang minsan ay pili ako kung anong gusto ko. So ang pinipili ko naman ay yung mga wala pa sa akin dito sa aking munting hardin. And ayan, madami na siya. So yung nandito sa side na to ay yan yung ano naman, packet na naman yan papunta dito. So mapupuno na yan ulit. Yan, matatakpan na yan soon. So ang ganda na niya, si Manjula photos. Ito ring mga varieties ng Syngonium na to. Ayan. So ito yung pinaka latest ko, guys. So happy ako na nabili ko siya. Ayan. Kasi ayan ang sipag niyang sa bagay ang mga Syngonium din talaga ay masipag dahon. Ayan, katulad nito, itong bago kong bili na last month ko lang siya nabili, and yan yung pa-unfurl noon na dahon niya. So ngayon ay and then merong 2 maliliit noon, ito na yon, and ngayon ay meron na namang yan, upcoming na 1 dahon. So ayan, ang bilis niyang dumami. And ito ring dati ko ng mga Syngonium dito sa munting hardin, si Tricolor Confetti. Itong 2 confetti varieties ko na Syngonium. Ito yata ay kinainan ng nabawasan yung kanyang bagong dahon. Grasshopper, kasi may mga nakikita akong grasshopper na yan, patalon-talon sa mga dahon nila. Yan, kaya may mga kagat na ganyan. Milk confetti. Mataas na rin to, so kailangan na rin siyang ipropa para gumanda ulit yung kanyang itsura. Ito rin, mataas na rin si itong aking tricolor. Ayan. So babawasan ko ulit yan kapag may time ako ulit magpropa. So ayan yung aking mga talagang happy ako na andito sila sa aking munting hardin, kahit considered as common na lang sila ngayon, kasi nga halos may mga ganito na tayo, may mga collection na tayo ng mga ganito. Yan, kahit yung mga ibang mga na-effects ko, yan, pero okay lang yan. At least ay nakikita nating malalago sila. Ayan, na-continue silang magbigay ng mga dahon and mga ma-healthy. Ayan, malalago sila. Ayan, so yun yung aking yun yung importante sa akin. Malalago, masipag silang magbigay ng mga dahon.